Magandang araw mga kaibigan. Maraming kababalaghan ang hindi maipaliwanag at marami ring kwento ang mga Pilipino, lalo na ang mga matatanda sa probinsya. Hindi tayo mauubusan ng mga kwento ng kababalaghan, lalo na kapag may kinalaman ng mga maligno, engkanto at lamang lupa. Noong unang panahon, sa mga liblib na lalawigan ng Pilipinas, may isang kwentong bumabalot sa dilim ng gabi. Isang nilalang na ang pangalan pa lamang ay nagdudulot na ng takot at kilabot sa mga nakakarinig. Ito ang kwento ng Balbal, isa sa mga pinakakinatatakutang aswang sa ating mitolohiya. Eto na ulit ako, si Tito Darbs. Samahan niyo ako dahil ang tatalakayin natin ngayon ay ang isang nilalang sa ating kasaysayan na sa akin ay personal na nagbibigay kilabot. Bago natin simulan, like, share and subscribe naman dyan, kaibigan. Salamat! Ang balbal ay isang uri ng halimaw na kakaiba ang hilig. Kumakain sila ng mga patay na katawan ng tao. May magkaiba ring uri ng paglalarawan dito. Ang isa ay mukhang zombie na kawangis ng tao ngunit parang naagnas na ang katawan. Ang isa naman ay halos ganun rin ngunit ito ay mukhang mas mabangis, may mas mahahabang dila at mayroong malaking pakpak. Tinatawag ding maninilong sa mga native ng Katanawan, Quezon. Parang vampira ang nasabing nilalang at mas gustong biktimahin ng mga bangkay. Ayon sa mga kwento at paniniwala ng ating mga ninuno, ang balbal ay hindi isang ordinaryong halimaw. Ito ay isang nilalang na may anyong tao sa umaga, ngunit paglubog ng araw, nagbabago ito ng anyo at lumilipad upang maghasik ng lagim. Ang balbal ay isang uri ng aswang na kilala sa kanyang nakapangingilabot na dieta. Ang pangunahing target nito ay hindi mga buhay, kundi mga pumanaw na. Tuwing sasapit ang gabi, ang balbal ay naglalakbay sa himpapawid, gamit ang malalapad nitong pakpak na parang sa panik upang maghanap ng kanyang susunod na biktima. Ang matalas nitong pangamoy ay kayang-kayang hanapin ang amoy ng mga bangkay, kaya't ang madalas na binibiktima ng balbal ay yaong mga bahay na may lamay o burol, sapagkat dito niya natatagpuan ang kanyang inaasam-asam na pagkain, ang mga bangkay. Pinaniniwalaan na sa kalagitnaan ng gabi, habang ang karamihan sa mga nakikiramay ay pagod na at tulog na, palihim na dumarating ang balbal. Para sa balbal, ang isang burol o lamay ay isang piging, isang paanyaya sa isang masaganang hapunan. Habang ang mga nagluluksa ay abala sa paglalamay o kaya naman ay nagpapahinga, ang balbal ay tahimik na nagmamasid mula sa itaas, naghihintay ng tamang pagkakataon. Karaniwang dumarating ito sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan ang karamihan sa mga tao ay nahihimbing na sa pagtulog. Paano niya ito nagagawa? Ayon sa mga kwento, ang balbal ay may kakayahang manghipnotismo. Ang mga tao sa paligid ay bigla na lamang makakaramdam ng matinding antok na hindi nila kayang labanan. Habang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, dahan-dahan itong bababa sa bubungan ng bahay. Dito na magsisimula ang pinakakakilakilabot na bahagi ng kanyang gawain. Gamit ang mahaba at parang dila ng ahas nitong dila, sisipsipin niya ang bangkay mula sa kabaong, iiwan itong walang laman. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Upang hindi mapansin ang kanyang ginawa, papalitan niya ang ninakaw na bangkay ng isang puno ng saging na kanyang bibigyan ng anyo na kamukhang-kamukha ng pumanaw. Sa ganitong paraan, sa pag-aakala ng mga naulila, ang kanilang mahal sa buhay ay naroon pa rin, payapang nakahimlay. Kinaumagahan, kapag oras na ng libing, doon lamang matutuklasan ang katotohanan. Kapag binuksan ang kabaong, isang puno na lamang ng saging ang kanilang madaratnan. Ang isa pang katangian ng balbal na nagbibigay dito ng karagdagang misteryo ay ang amoy nito. Sinasabing amoy patay ito, isang mabahong halimuyak na sumasabay sa ihip ng hangin kapag ito ay nasa malapit. Ngunit may isang kakaibang paniniwala tungkol dito. Kapag malakas at malinaw mong naaamoy ang mabahong amoy, nangangahulugan itong malayo pa ang balbal. Subalit, kapag ang amoy ay biglang humina o halos hindi mo na maamoy, iyon ang senyales na ito ay nasa tabi mo na lamang, nagmamasid at naghihintay. Ito raw ang paraan nito upang lituhin ang kanyang mga posibleng biktima o ang mga taong nakakaramdam sa kanyang presensya.
Bukod sa kanyang mahabang dila at kakayahang magpalit anyo ng mga bagay, ang balbal ay inilalarawan din na may matatalas na kuko at ngipin na kayang-kayang pumunit ng laman. Ang mga ito ang ginagamit niya upang lapain ang katawan ng bangkay na kanyang ninakaw. Dadalhin niya ito sa isang tagong lugar, sa tuktok ng isang malaking puno o sa loob ng isang madilim na kuweba kung saan niya ito kakainin ng mag-isa. Ang mga kwento tungkol sa balbal ay nagpapaalala sa atin kung gaano kayaman ang ating kultura sa mga alamat na sumasalamin sa ating mga takot at paniniwala tungkol sa buhay at kamatayan. Ayon sa mga alamat at paniniwala ng matatanda, may ilang pamamaraan o paniniwalang pamproteksyon upang maiwasan na mabiktima ng balbal ang mga yumaong kamag-anak natin. Bagaman ito'y bahagi ng folklore at hindi napatunayan sa agham, ang mga pamahiing ito ay matagal nang sinusunod ng mga tao bilang pag-iingat at pagpapakita ng paggalang sa patay. Narito ang ilan sa mga paraan. Una, huwag po nating iwanang mag-isa ang bangkay. Pinaniniwalaan na mas madali raw lapitan ng balbal ang kabaong kapag walang tao sa paligid. Kaya sa mga lamay, sinasabi ng matatanda na dapat laging may gising. Kaya nga tinawag itong lamay dahil binabantayan ng patay laban sa mga nilalang tulad ng balbal. Pangalawa, huwag kalimutang maglagay ng mga kandila o insenso. Ang usok ng kandila o insenso ay sinasabing nakakataboy ng masasamang espiritu at halimaw, kabilang na ang balbal. Sa ilang lugar, nagsisindi rin ng palaspas o tuyong dahon ng saging bilang karagdagang panlaban sa masasamang nilalang. Pangatlo, ugaliing maglagay ng bawang at asin sa paligid ng ataul. Tulad ng iba pang aswang, ang balbal ay tinatablan din ng bawang at asin. Karaniwang nilalagay ito sa tabi ng kabaong o sa mga sulok ng bahay kung saan ginaganap ang lamay. Ang amoy at espiritual na linis daw ng mga ito ay nakakapagtaboy sa halimaw. Pang-apat, huwag kalimutang takpan ng puti o pulang tela ang mga salamin sa bahay. May paniniwala na ang mga aswang ay gumagamit ng refleksyon upang makapasok o makahanap ng biktima. Kaya't sa ilang lamay, tinatakpan ng tela ang mga salamin upang hindi magamit ng balbal bilang daan o pantulong sa kanyang panggugulo. Panglima, ipanalangin at bendisyonan ang patay bago ito ilibing. Ang panalangin at pagpapabasbas ng pari ay itinuturing na isa sa mga pinakamabisang proteksyon. Pinaniniwalaan na ang mga dasal at banal na tubig ay nakakapagtaboy sa mga nilalang ng dilim at nakasisiguro na ang kaluluwa ng yumao ay mapupunta sa kapayapaan. Pang-anim, siguraduhing maayos ang kabaong at ang paraan ng libing. May mga kwentong nagsasabing mas madali raw buksan ng balbal ang kabaong kung ito ay mahina o hindi maayos ang pagkakasara. Kaya't pinapayuhan ang mga tao na siguraduhin ang tibay at pagkakaselyo ng kabaong bago ilibing. At ang pang-pito, iwasan ang lamay sa madidilim o liblib na lugar. Mas aktibo raw ang balbal sa mga madidilim na bahagi ng baryo, kaya't mainam na isagawa ang lamay sa lugar na may ilaw, maraming tao at kalapit na tahanan upang hindi madaling makalapit ang halimaw. Sa kabuuan, ang mga pamamarang ito ay bunga ng malalim na paniniwala at tradisyong Pilipino na ipinapasa mula sa mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Hindi lamang ito mga kwento ng takot at kababalaghan, kundi mga paalala ng pagmamahal, respeto, at pananampalataya sa pagitan ng mga buhay at mga yumao. Sa likod ng mga alamat tungkol sa balbal ay matatagpuan ang diwa ng pagkakaisa ng pamilya, lalo na sa oras ng pagluluksa. Ang pagbabantay sa lamay, ang pagdarasal para sa kaluluwa ng yumao, at ang pagsunod sa mga pamahiin ay nagpapakita ng malasakit at paggalang sa mga pumanaw. Kaya naman, ang tunay na aral ng mga kwentong ito ay malinaw. Kung tunay nating inaalagaan, minamahal, at pinapangalagaan ang ating mga patay, walang nilalang, maging balbal man o alinmang halimaw ng gabi ang makapipinsala sa kanila. Sapagkat ang pananampalataya, dasal at pagmamahal ng pamilya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasamaan. Tulungan niyo sana akong palawakin ang aking munting channel.
Marami pa tayong kwentong pagsasaluhan na magdudulot sa atin ng kaligayahan ng pagkatuklas, kaalaman, at walang katulad na sindak at takot. Mag-like, share, and subscribe na rin kayo sa ating channel. Pindutin ang notification bell para sa mga bagong uploads. Nag-upload ako ng 1, 2, minsan ay 3 topic sa isang linggo. Depende sa aking schedule. Ako nga pala si Tito Darbs, at ang kamangha-mangha at ang kahindik-hindik na mitolohiyang Pilipino ang mga istoryang handog ko sa inyo. So ulitin, malaking pasasalamat sa inyong lahat. Naway maging payapa ang pagpasok ng Nobyembre sa ating mga buhay. Paalam kaibigan.